Catherine Bernardo, abay kinukumpara kay Sanya Lopez, pero Alden Richards, of course, Miss Catherine pa din. Let's talk about this one. Dahil si Miss Catherine Bernardo po, ang Kent Creatives Design, ay finally natapos na po nila yung project nila with Miss Catherine Bernardo. Pinasalamat na Ken at ang kanyang grupo, itong si Catherine, for choosing them para sila po yung mag-design at maglagay ng mga magagandang lights para this coming Christmas. Pero alam niyo po ba na mas nag-trending ngayon kamiyanan sa mga bidyong inilabas ng GMA Sparkle matapos po mag-promote, no? Dahil sa promo na ginagawa ni Alden sa kanila pong teleserye yung pulang araw. Kasi, bali, ilang weeks na lang kasi matatapos na po talaga yung serye na ito dahil hindi naman po talaga ganun kahabayan. Meron kasi historical siya. So, hindi siya pwedeng bawasan at hindi rin siya pwedeng dagdagan. Meron nga lang silang mga tinanggal kasi parang may mga intimate scene doon si Sanya at saka itong si Mr. Alden. So, dahil dito, nagkakaroon po sila ng promo para po sa kanilang pinakahuling episode, ano? At syempre, po sa rin ang kanilang serye. So, dahil dito, ang dami po nang ngingit-ngit sa galit nang napanood kung video na ito ni Sanya, Alden Richards, habang nagtitiktok. So, nakita natin yung kanilang TikTok, diba? So, at dito po, sa comment po dito, meron po kasi nag-post ito sa Twitter or sa X, sabi dyan, sana kasi Alden, hinawakan mo man lang para hanggang Pasko na masaya si Cassie. Gets naman namin trabaho tayo, dapat promo malapit na matapos pa. Ayan, malapit na matapos, ayan. So, kasi napansin po ng ilan, nakakaiba po yung TikTok na ginawa ni Alden at ni Catherine at ni Sanya, tsaka ditong si Alden. May kita po natin na halos ayaw awakan ni Mr. Alden Richards si Sanya Lopez. Dito po sa TikTok na ito. And then, marami rin nagagalin kasi bakit Megan Puwento pa raw si Alden at saka si Mr. Sanya Lopez. Katulad na like yung sinasabi sa inyo, diba? Parang, normal po nila kasi they are actors. So, dahil magkaiba silang mga networks, magkaiba sila lang mga boses, at magkaiba sila ng kanilang ginagampanan. So, possible talaga na may partner po sila sa iba. But it doesn't mean na parang, kasi marami na talagang maraming pinapartner talaga yung si Sanya. So, may mga naglalagay pa mga doon ng mga comparison between Catherine and Alden. Ay, between Sanya and Miss Catherine Bernardo, na bagay na parang hindi ata fair na ikumpara silang dalawa. Number 1, milya-milya po ang layo ni Catherine kay Sanya. Si Catherine po, napakarami nang na-achieve nito sa karera niya at sa personal niyang buhay. At isa rin sa mga talagang masasabi natin, si Catherine kasi pag nagsalita siya, may substance yung mga sinasabi niya. While pag pinanood niyo po yung mga interview ni Sanya Lopez, talagang tulala lang siya at tawa lang ng tawa sa mga interviews. Na kaya nga si Mr. Boy Abuna, diba, favorite niya lagi ini-interview itong si Alden at si Catherine. Kasi parang may sustansya kasi yung mga sinasabi nila when it comes to the interview. And then, sinasabi ng ilan na parang, yun nga, parang siniswitch na itong si Alden kay Sanya, na bagay na kung i-check po natin is hindi po ito talaga yung tipo ni Alden kasi diba si Miss Sanya Lopez, may nakita po ako sa Twitter, ayan, grabe po yung mga scene na yan, talagang pinapatos ni Sanya Lopez yan. Ganon din kay Alden, meron din silang matinding scene pero hindi pinalabas sa television, sa Netflix lang napanood. Kaya talagang grabe po yung mga scene na to at talagang sabi po ng ilan, pumapayag na si Sanya na gawin yan. And syempre, hindi po pwede i-compare itong si Sanya kay Miss Catherine kasi napakalayo. At the same time, hindi po ginagawa ni Miss Catherine yan. Hindi niya po kailangan gumawa ng mga ganyang scenario, intimate scene, para lang po talaga panoorin siya. Kasi sa drama pa lang, dun po sa kanilad ng pag-arte ni Miss Catherine Bernardo, doon pa lang po, doon na siya talaga kilala at sumikat. So, it's not fair kung i-compare natin si Miss Catherine dito kay Sanya Lopez. At the same time, hindi rin po fair na parang isi-switch natin si Alden kay Sanya. Diba? Kasi marami po talagang ganun ngayon kaya ang daming naiinis din. So, huwag tayo masyadong magalit kasi trabaho lang po nila yan. At wala pong connection yan dun sa kanilang personal na buhay. Nakita naman natin kung gaano kalayo si Alden at halos ayaw niyang hawakan. Ang dami kasi nagbingit-ngit sa galit. So anyways, kung totoo talaga po kayo mga fans ng Catherine, hindi kayo maapektuhan. So magbasa tayo ng mga komento ninyo. Unahin natin si Ma'am Elena Calvo. Star sa interview kay Direk Cathy, ayaw ng iskin kaya naghanap sila ng bago at fresh na panonood ng mga tao ngayon si Alden. Nakuha ng Star Cinema at ang tagal daw ng proseso. At wala pa silang nakita nakapartner ni Alden, tapos si Kat nakita nila na bagay partner pero matagal pa nung si Kat kasi ayaw ni Daniel. Almost 2 weeks at hindi alam na si Alden ang ipapartner kay Kat at hindi alam ni Direk kung magkiklik si Kat at si Alden kasi hindi niya alam o kilala ang acting ni Alden. Kaya wag na masyadong magtampo ang Lisken kasi tinanggihan nila at hindi pa daw sila ready
talagang kinadhana si Kat at Alden. Actually, totoo yan. Totoo naman po talaga na Miss Ken po talaga ino-offer ang hello love goodbye. Pero ayaw po nila. And then, dumating po yung sabi nga natin, it's God's will, diba? Hindi kasi natin alam na talaga magkiklik po silang dalawa eh. Sabi ni Senator Zaira, if walang katotohanan ng Kim Pao movie na may love will make it disappear. Tapos na yan. Si Direk Chat lang ang mag-isa walang kulang kay Direk Pati. Dahil si Direk nakapokus sa HMA, nakunang matapos ang Kim Pao movie kay Sahat din. Meron naman itong playdate mid-October na pati tayo papalabas sa mga sinihan. Nagkataon lang na postpone ito dahil kasagsagan din ng HNA promo at yung SM Cinema Management bubuwa ng kauna-unahang Pinoy. Actually po kasi si Direk Kati kasi parang nasa bakasyon siya kasama niya yung kanyang husband. Parang yun yung kanyang reward dun po sa ang success na movie po ng Hello Love. Again, at the same time, nakaset na rin po kasi yung vacation na yan. Kaya imposible na magkakaroon ng collaboration. And, sabi pa ni Ma'am Kister na, so movie na merong pre-ticket sales at yung public response grabe ng sold out yung first day ticket sales na sinundan ng Kayala Malls and Robinson's Movie Award. Kaya no choice ang Star Cinema. I-move ang play date ng Kim Pao movie to the next year. Na, so walang sadip pero sa mga ganap. Besides, Direk is enjoying her life now in New Zealand with her family. So walang katotohanan yan. True naman. Yun po kasi yung pinapalabas sila na parang wala po kasi akong hindi ko rin talaga nabalitaan na gagawa ulit ng movie si Direk Kati. Alam ko po nagpapakasyon sila. Sabi ni Miss Ruth Nangyang, hello Miss Dar, it's advance Merry Christmas to you and to your followers. Yung interview ng Kat Denzel na official, doon pa lang sasagot ni Kat kung sinong Ilenet Guya. Malalaman mo na there's something going on between them. Tama ka Miss Dar, kampante na tayo mga Kat Den. Dahil ito na yung kasagutan sa ating mga katanungan. Case closed na. Panalo na talaga ang kaso ni client. At yung tungkol naman sa movie ni Kim Pao. Kita siya pero hindi nila kayang pantayan o lampasan ang kinita ng HLA o iba pang hatak ng chemistry. Which is tama naman, diba? Kasi parang kahit na po yung movie ni Mr. Miss nito ni Vice Ganda, diba? Parang inalign po niya na yun dun sa story ng HLA eh. Yung parang story niya na parang it's about dun sa mga OFW pero pinalitan lang nila na parang breadwinners. Parang kinoconsider nila lahat ng mga OFW as a breadwinners because they provide to their family and they are sacrificing their yung kanilang na makasama yung pamilya nila. Pero hindi nila kayang pantayan o lampasan ang kinita ng HLA. Iba ang halatang at chemistry ng Kat Den. Almost magto 2 billion na ang kinita nito. Mahirapan na i-duplicate ito at lahat ng first time sa Kat Den na nangyari. Thank you very much Miss Star. At sa patuloy mong pagbibigay na update sa Kat Den again, Merry Christmas and God bless us all. Ayan. Thank you so much Ma'am Sherry Ruth Tanya. And totoo po yan. Kung meron po kasi nagka-ask dito po sa comment section kung magkano na yung kinita ng HLA. Dapat po kasi nilalabas na total gross sales dahil may mga movie date pa po na isasama doon sa total. Tsaka talagang na siya, mahirap na siya lagpasan. Sabi ni Ma'am Daisy, good afternoon Miss Stars. First comment at ako taong pamamasok sinabi ni Kat na pag magkuya daw, try nila tawang-tawa si Aden. Gaya noon kay Piolo Pascual. Gusto ni Piolo na magsama din sila sa project. Sagot ni Kat, why not? Yes, okay. Magtantay daw sila. Sikat talaga nakaka-good vibes. My love Kat din. Ayan. Totoo naman, diba? Kasi si Piolo Pascual, parang, yung dream niya yun na makasama niya. Si Miss Candental, alam niya. Na talagang lahat ng pinipala ni Kathleen, pinapanood talaga ng masa. Alam bang hinahabangan. So, ngayon, meron pong balita, no? Merong isang actress na makakasama siya. Ibinalita na po niya sa isang interview. Mamaya po malalaman ninyo. Ang kabuuan ng updates na yan, para po at least, yung kumpleto yung detalye. Sabi ni Miss Grace Petaluna, sana kung meron teleseryang Kat Den, dapat ipalabas sa Channel 3 at 7 para maganda. May maka 7 at maka 3. Meron pong Channel 3. Sabi ni Cora Welwer, sige mag-road trip kayo sa Northern California, Southern California, then to the East Coast. Ayan. So, yun po yung ang gusto kasi ni Miss Catherine, yung kanyang travel is sa Antarctica. Diba? Yun talaga, parang Asian cruise daw yung gusto niya na gawin. And ganoon din sa Adan Richards, parang kapag may sinabi si Catherine, na-agree ni Alden eh. Tapos parang kung ano yung sagot ni Alden, ni Catherine, ganoon din yung gusto niya. Diba? Parang gusto niya, parang nagko-complement lagi yung sagot nilang dalawa. But anyways, ano man yung mga gusto nilang puntahan, sana magkasama sila, much better. Para hindi lang sila yung sasaya, pati kayo, pati tayo. Sabi ni Miss Veronica, Miss Stars, lagi akong pinanonood na video mo at napapansin kong hindi ako nagpo-comment, legit mga update mo. Thank you Ma'am Veronica, mga silent viewers natin. Sabi ni Miss Raquel, they will be a good for Mr. and Mrs. Smith Filipino version. Titignan natin mama, hanapin ko yung Ma'am kung anong story ng Mr. and Mrs. Smith Filipino version. And Miss Ma'am the memories. Hi Miss Doris, lagi ako nanonood ng mga video mo kahit may work na headset ako. Kaya
Di ako lagi nagko-comment. Yes, Miss Stars. Thank you, Ma'am Shi. And sabi ni Mr. Skehelm, wow, Alden, all outside support. True naman. And, isabi ni Takatan. Thanks din, Miss Bar, sa pagbibigay ng update sa Katen. And Miss Angelie Yelmas. Hello, ako po rin. Lagi ako nagpupuya to fight. So, well, naka-YouTube pa rin ako. Naririnig ko lang ang mga binabasa mo sa mga nangyayari sa Katen. Na ano kung may bago latest. Salamat sa'yo. Thank you, Net Ma'am Shi, ha. Ba nakakatawa naman, ginagawa niyo talagang radyo. Ipa po YouTube natin, ha. Sabi pa ni Miss Lourdes, bakit kaya hanggang ngayon wala pa rin Thanksgiving party ang HLA? Bakit sina Joshua at Julia meron? Grabe ang ABS-CBN pagkatapos nilang kumita ng malaki na kami sikat sa TV. Magkantay lang tayo, Ma'am Shi, kasi baka malay mo bigla silang lumabas ngayon sa Christmas special. Kasi ang